Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, February 6, 2024. So marangkada ulit si index natin kanina, no? So nag-gain ulit tayo ng, bakit red yung candle natin? Nag-gain siya ng 0.4%. So gain tayo, positive siya. And then nag-close yung index natin ng 6,755.26. So meron pa rin po tayong net foreign buy kaya umarangkada pa rin yung market natin. Pero parang hanging man yung candle natin na meron tayong net foreign buy na 44.45 billion po dito sa market natin. Tapos based dito sa listahan natin, karamihan yata mga small caps na yung pinag-uusapan ng mga trending stocks natin eh. So tapos na kaya si blue chips natin. Pero meron pa rin, marangkada pa rin kasi nga nag-up tayo ng 0.4%. So pinakapanalo dito si CNPF sa mga blue chips natin, nag-up siya ng 4.4%. Si Wilcon kasama din yata eh. Pero meron siyang net foreign sale na 12.38 million. Pero sa mga individual na stocks, ayan, so ang pinakapanalo talaga pala is itong CCHP natin. So halos magsiling yung galaw. So nakakita na naman tayo ng mga ceiling ng galawan. So 41.82% net foreign sale siya, negative 7.35 million. Ayan. So siguro matutuloy na yung buyout niya kasi tradable pa rin pala itong si CHP. Akala ko last time iba-buyout na ni sino bang kumuha dito? Si SM. Dito kay CHP natin. So anyway, congrats dun sa mga may hawak pa rin sa kanya. Matakin mo nga naman, nag-up siya ng more than 40% in one day naman. Okay? Si BSA, ito, medyo lumabas yung ibang traders natin sa kanya. So nag-drop siya ng negative 6.55%. Ayan, so medyo mahina. Siguro yung iba nagpuntahan dito kay CHP natin. And then SSI, ayan, nag-breakout 7.78%. So mukhang meron nang galawan yung mga small caps. So nag-up siya and then meron siyang 3.68 million na net foreign buy dito sa market natin. So yung headlight, pinaka highlights pala ng market natin, meron pala tayong 2.8% na inflation. Ayan. So na-repost ko pala doon sa Twitter natin kanina. So yun po yung pinaka good news na nangyari dito sa market siguro. Kaya medyo nag-rebound siya. Kasi nung umaga, nasa red tayo, di ba? Negative 0.3. Umabot pa ba tayo ng negative 0.4 kanina. Pero bumawi nga po yung galawan po ng market natin. Nag-reverse siya at second half of trading natin. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks. Hopefully, yun na inaantay natin na galawan ng mga small caps. Kasi yung mga gumagalaw from the past few days, 2 weeks, is yung mga blue chips. Ayan. So wala, syempre, malit lang kasi yung mga pitik nila. Nandito sa mga small caps, yung mga malalakas yung pitikan na stocks natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, paki-double check na lang po yung ating review is for education purposes lang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano stock yung bibilin mo. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo, join ka po dito sa pinaka-trading community natin kung gusto mo ng guide sa investing sa PSC market naman. And then check mo na lang po kung nakasubscribe ka. Maraming salamat po sa mga nagle-like sa videos natin. As usual, yung ating trending stocks review, company reviews, mga sample trades, basic indicators, fundamentals, and then yung ating mga risk management. So sa ibang channel natin, follow mo ako dito sa Palaboy Trader crypto ko to. So tulog pa yung crypto natin. Pwede pa ba? Pwede pa bang gamitin si Binance? 'Di ba ngayong March o February yung last month natin na pwede siyang gamitin sa Pilipinas naman. Kung hindi, gagamit ka na lang ng VPN naman sa kanya. Then follow mo ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account or dito sa ating pinaka-Facebook page na Palaboy Traders para updated ka sa mga posts. Pwede sa mga articles po natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa crypto, money earners, yung mga side hustles natin, medyo malakas yung per day natin ngayon dito sa website. So maganda sa website, 24/7 tsaka 7 days a week. Ayan. So basta meron kang magandang article na binabasa ng mga tao naman. Okay? So ito yung ating post for today. Meron ng summary si Philippine Stock Exchange kahapon, hindi ko na nabantayan yung pinaka-summary ng niya ng mga stocks natin. So net foreign buy tayo 44.45 million. So ang nag-red lang dito si finances ay may profit taking kasi matataas na yung mga bangko, negative 0.47. Panalo si services sector
CNPF ba to o ICT? Yung gumalaw kanina. Tapos si property, gumalaw din siya, 0.72%. So net foreign buy pa rin tayo ha. So malit lang, pero nandiyan pa rin po yung mga foreigners na nagsusupport sa market. Kaya hopefully yung mga small caps natin na ayaw gumalaw, mapansin na rin from the for the coming few days. Okay? So ito yung mga binili, foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, ASEN, Manila Water, SCC, FCG, Pizza Tech, JT Cap, GGS, Ailey, Irich, Meg, yung mga properties, Globetel at saka si Dito. So ito naman yung mga binenta, Metro Bank, AP, FGen, MER, ANI, CNPF, DNL, CHP, pabinenta. Pero malit lang. Ayan. So locals yung nag-trade sa kanya. Tapos si AC, AB, AGI, DMC, CPG, CREAT, Fieldrate, RCR, DLL, at saka si Converge. So CPG, ito ba yung catalyst natin? Receives SEC permit for its Series B preferred shares offering naman. Okay? So Soberano led si Bulan Master, meron yata siyang may fine. Nag-fine, kailan niya magbayad ng 838,000 pesos in relation to grant and registration to stock options to its employees. Ang dami niyang shares na binigay last time, di ba? Axilum, nag-drop, is aiming to expand its reach overseas by strengthening its B2B and B2C markets. Ayan. Tapos, ano ba yung galaw natin sa US market kahapon? Kaya mamaya silipin natin, nakalimutan ang tingnan. APX, ayan, so nag-bounce siya. 1.05% si FGen, nag-drop negative 0.56. APX Mining tops FGen to boost the share of renewable source in its energy mix. Ayan, so yun naman yung puntahan. So sa global markets, AI. Sa Pilipinas, solar energies naman tayo. Okay, so gainers, services, property, conglomerates, and then losers is bank, miners, and industrial. Kanina yan, kanina umaga. Okay, AUB, up siya ng 32%. Fourth quarter is 34% year over year. And so okay pa rin naman yung earnings niya pala. Ito ba yung nabasa natin? Asia United Bank, si Union Bank yung medyo mahina yung earnings. So ito yung pinaka good news natin sa market kaya siguro medyo ay paano bumawi yung galaw ng index natin kanina. So nag-up naman siya, di ba? So 2.8%. Ang baba na, no? Sobrang baba na inflation pero interest rates mataas pa rin. So ayaw kasi magbaba ni US. So gusto niya pa niyang pababain yung kanyang inflation. So tayo, syempre, hindi magbabawas si Philippines sa interest rates natin. Okay? So 2.8%. Good news na yan, ha? Mababa na po. Ayan. Dati ilan ba? 7%, 6% yung inflation sa Pilipinas. Ayan. So yung value ng pera mo, so halos makuha mo na siya, di ba? So kasi meron pa ring inflation eh. So yung 1,000 pesos mo, parang may bawas lang na 2.8%. Unlike last time, di ba? 6% yung ating inflation. Okay? So pero mataas yung palitan, no? 56.28, mababa yung value ng peso. Premier Island Power Rate declares 0.03 cash dividend. JD Cap engaged in banking, automotive, and property development federal land. So, nag-inverted daw G kahapon yata ito. No? CNPF, produce and sell canned foods, earnings seem to grow 12%. Ayan, so may projection. 12% aakyat daw siya. Tapos, earnings grew by 10% over the past year naman. Ayan, so maganda pala yung earnings. ICTSI says full divestment from Indonesian unit completed February 1. BPI, okay na yan. Alam natin, maganda yung kanyang earnings. BSC, meron pala dito. Sign MOU. So ito pa rin ba yun? Japanese Power Renova for 50 megawatt. Ayun pa rin yan. Mabini Wind Energy Project. Kaya lang, nagsawa na yata, nagbentahan na, and then pumunta kay SSI. At saka kay CHP. DMC, net income, fourth quarter, at, ayan, wala. DMCI Home joint venture with Marubini for Pasig project, AUB, okay yung kanyang earnings. Parang penny stock to yung galawan niya. And then inflation is mababa, may nilad. Ayan, so ongoing pa rin to, di ba? Yung usapan sa 300, laki no, $300 million IPO niya. So Manila Water, may magiging kalaban na siya sa mga stocks natin. Dow drops 400 points. Kapon yata to, no? So nagtambal sila kapon. Share buyback, AGI sa kasi Costco. So the Gokong Waste are the first REIT to declare Q4 dividends. Jollibee partnered with Republic Cement for co-processing of post-consumer plastic packaging waste. Tapos si Converge said its customers can look forward to the same
high quality, lossless, and seamless video experience. Meg, constructing 31-story Arcovia Hotel. Globe taps the UK Embassy to bolster Philippines digital infrastructure. Tapos si DFN boards approve an increase in its authorized capital stock to 1 billion peso. AUB, up siya 1.49. Meg, up ng 1.52. Converge, pero kahapon to, Converge, nagkapala siya ng 0.53%. Okay? Tapos ito yung mga news din kahapon yan. Okay? So yung US market, nag-drop sila. Kahapon negative 0.71. Si Dow Jones, Nasdaq, negative 0.2. And then S&P is negative 0.32. Pero yung representative natin, verde pa rin siya. Positive 0.23% yung kanyang galawan. Okay? So yan po yung mga news natin dito sa market. Wala masyadong bago sa kanya. So ano kaya yung news ni CHP? Ang alam ko yun lang naman, 'di ba? Yung binibili siya dati. Hindi pa yata siguro na tender offer lahat kasi pwede pa siya eh. Publicly traded pa rin siya, 'di ba? So congrats dun sa mga nagtiyaga sa kanya. Hindi natin pinapansin sa review last time kasi nga um, yun nga tatanggalin din naman sabi natin sa index. Ayan. Anyway, good luck, congrats pala doon sa mga may hawak sa kanya. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, sa mga gustong sumali sa trading group natin, meron po tayong available na group, prepare. So ito po yung ating Patreon. So double check mo na lang sa para sa Philippine Stock Trading and Investing po yan. Okay? So tingin tayo dito sa markets natin. So base dito, 44.45 million net foreign buy, 0.4%. So good pa rin, no? So medyo nag-ano tayo, di ba? Nagkaroon ng, ano ba to? Hanging man naman. Ayan. So parang pilit na pilit tayo sa 6,700. So upside pa rin naman siya, di ba? Nasa upside ng 6,700. Hopefully, tuloy-tuloy pa rin yan kasi nasa breakout area pa rin naman si PSE. Papuntang 6.8 ba to? 6.8 o 6, tama, 6.8. Yung pinaka-next na resistance natin. So uptrend pa rin naman. Very good, lalo na ngayon, verde pa rin yung galaw. So very very bullish yung ating RSI plus yung ating MACD is nagre-recover na rin po yung kanyang pinaka price action naman. Okay? So yun po yung ating galawan. So tingin tayo dito sa mga winners at saka losers. So CHP 41%, laki ng kandila. So pangalawang araw pala to na bumida si CHP kapon, di natin napag-usapan to 20% na siya plus another 75% na yung total na ginalaw niya in just 2 days. So, tingnan mo nga naman. Hindi natin pinapansin to kasi last time may tender offer na to 1.2 yata yung tender offer niya. Pero yun nga, tinitrade pa rin siya. Tapos ngayon is, ayan, nagunahan na. Muntik na siya magsiling, no? 41.82% yung kanyang galawan naman. So tapos yung iba, marami ng small caps si SSI nanggap siya ng 7.78%. Sino pa ba dito? CNPF 4.4. Ayan, pag-uusapan din naman natin. Ang ganda ng galaw niya. Si Balay, nabuhay na, 3.7%. Tapos sino pa ba? Medic, 3.17. Ano ba itsura nito? Okay, so nasa ilalim si Medic natin. IDC, ayan, mukhang pag-uusapan na yung mga small caps natin. DMC, lakas ng galaw ng DMC, 2%. So hindi na siya nag-pullback na. Simula nag-close the gap dito. Galing. Tapos sa SCC, ayan, pag-uusapan natin si SCC. So yun lang yung mga major na winners. Dito naman sa losers, tingnan natin yung pinaka-loser natin. Okay, percent change, ECP. Ano ba to? Penny stock naman to. Hanap tayo na may volume. Si BSC. Ayan, so nag-drop siya na 6%. Sino pa ba? Si LAN. Binawi din pala niya yung Anyway, nandun pa rin naman. Nasa half body ng candle. Tapos si PHA, minus 2.96%. BLL. Medyo mahina si BLL. So ayaw umarangkada at saka si ABA. Nag-drop ng 1.89%. Okay? So balik tayo dito sa galawan natin. Tapos silip tayo sa global market natin. Ano nangyari dito sa US stocks? Okay. So based dito sa galawan nila, meron tayong okay, mukhang magre-red ulit mamaya. Dow Futures, negative 0.2%, S&P, negative 0.04%, Nasdaq, bumabawi na, 0.13%. So, pero based dito kahapon, mapula dito sa US market,
European market, so mukhang magbe-verde naman mamaya. And then, Asian markets, bumawi naman siya ngayon. Meron pa rin bagsak, pero mas bumawi siya. Ayun, no? Sensya, no? 3% saka 6%. Grabe, tinaas niya. No? So, anyway, tingnan natin kung ma-maintain niya yan. Nagde-drop siya kasi doon kay Evergrande, yung pinag-usapan natin last time naman. Okay, so bumawi yung ating Asian markets. Second half ba yon? Mukhang second half na. Kasi second half halos nag-start na bago mag second half mag-recover yung yung galaw po ng ating market. Okay? So dito naman sa bandang crypto, ano ba nangyari sa mga cryptos natin? Based dito sa galaw, okay, laglagan ngayon mapula Ayan, so merong pullback ng konti lang naman. 42.7 KC Bitcoin, 2.3 KC Ethereum, and then 301 itong si BNB natin. So AVAX nag-drop ng 4%, DOT minus 3.16. The rest, din naman yung iba. Okay? So medyo sideways yung galawan dito sa cryptos natin. So balik tayo dito sa chart and then pag-usapan natin. Quick review tayo dito sa mga trending stocks. So hopefully medyo yung blue chips hindi kagaya ni Investa Prime yung natin yung chart natin. So yung mga blue chips natin, ICT, SMPH, CNPF, yan yung mga gumalaw. Sino pa ba? JT Cap, diretso pa rin. Si Ali, yan. LTG 1.14%. Monde, diretso pa rin 1.05. Sino pa ba? Sa mga blue chips natin. DMC 2.6%. Okay? So anyway, okay, balance naman yung galaw ng ng mga blue chips natin. So hopefully for the coming few days, meron na tayong nakita, 'di ba? Yung etong galawan ng mga mga small caps natin. So kailan tong una natin mukhang profit taking. So tingnan natin kung mag-bounce siya dito. Ilagay na natin yung support dito sa MA9. Yan yung pinakamalapit na support natin kasi medyo binasag na yung half candle natin dito sa itong peak niya last time. Okay? So resistance, baba natin ng konti dito sa area natin ito. So ito yung pinaka-trading channel natin sa bandang kaliwa. Ayan. So yun nga yung play area nitong si BSC. Kailan pullback? Negative 6.55% profit taking na minus 176K net foreign sell. Ayan, so medyo bearish yung itsura ng RSI. Tingnan natin kung mag-bounce for the coming few days and then yung ating MACD formation. Pero nasan yung nasan tong volume na to, no? Nakalabas na kaya to dito? Kaso late na ito kumpara dito sa pumasok dito. Kasi ang lakas ng ilang percent na yan, pullback natin. Lakas na rin, mahalos nasa 10% na rin yung total na pullback nitong si natin, BSC naman. Okay? So yun lang yung nakita natin with regards sa news. Meron siyang news kanina pero mukhang tapos na. And then syempre lipat sa iba yung mga traders natin. So bearish muna yung sentiment natin. Antay tayo ng good candle for the coming few days. And then next si CHP, ito pala yung pinakauna sa listahan ko. So, ano ba final price nitong si CHP? Alam ko final price niya ito. Last time, 'di ba? Malapit dito mga 1.2 or 1.3 yata. Tapos after noon, hindi na natin siya napansin kasi nga ang knowledge natin sa kanya is matatanggal na nga siya, madidelis, pero nandiyan pa rin naman. So ibig sabihin, yung public float niya malaki pa rin, 20%. Marami kayang hindi nag-tender offer dito kay natin, dito kay CHP. Bukas kaya ano naman kaya galawan nito? Ayan. So wala pa akong nabasa na news kung ano yung final price nitong si CHP natin, kung nabago ba siya, kaya medyo pumipitik yung galawan natin. So watch out na lang doon sa mga meron. So overbought. Yung galawan natin sa kanya is RSI 86. So first time ulit natin makakita ng ganyan kalalaki na RSI. Tapos support is saan ba pinakamalapit? Ito, pinakamalapit niya. Okay. So dito sa 1.44. So watch out na lang kasi volatile talaga to. Net foreign sale minus 7.35 million. And then congrats, 41.82% na yung closing natin kay CHP. Pero kahapon umakyat na siya and then yung total nga is halos 70% na yung inakyat po nitong si CHP natin. Ayan. So anyway, ganyan talaga ang trading out yung hindi mo inaasahan na stocks na siya yung minsan gumagalaw. Okay? Congrats po doon sa mga meron. Next, SSI. Ito si SSI may setup yata to last time. Ayan. So anyway, very good. Nakap siya ng
7.78%, and then meron siya net foreign buy na 3.68 million. So siguro price action din lang to. Gaya nga ng sabi natin, hopefully start na to ng mga small caps para mabuhay naman yung trading sa market kasi 6,700 pa rin naman tayo. So maganda yung pinapakita niya. So immediate resistance, doon siya nauntog sa pinaka 3 pesos. Yan, nakita natin na pinaka resistance nitong si SSI. Hopefully mabasag niya. So yun nga lang kasi pag nawala talaga yung volume niya, magano siya yung para mga penny stock na galawan, di ba? Minsan nawawala. So ngayon nakabalik na siya, meron siyang konting volume from the last 2 days. Yun na, nag-overbought na siya. 72% yung galaw nitong si SSI natin. So, meron pa kaya? Tingnan natin bukas. So, malapit siya dito. So, anytime pwede niyang basagin tong 3 pesos na immediate na resistance naman natin sa kanya. Okay? Balita? Wala. Ang balita is kay SEC yung nakita ko na balita. Next, SPNEC. So based dito sa galaw talagang bearish. Ayan. Careful na lang kasi bearish talaga eh. Pupunta na tayo dito sa oversold. Ayan. Pero tingin ko abot siya dito sa oversold. Sa pinapakita niya lang kasi wala siyang wala siyang reversal candle. Pero meron siya net foreign buy 12.68 million net foreign buy. Nag-loss siya negative 1.69% na galawan. Ayan. So broken yung support na pinag-uusapan natin dito sa 1.2. Yung pinakamalapit is dito sa 1.1. Ayan, so mahina pa rin siya kasi makita mo, parang nakakulong yung price action natin dito sa descending triangle. So yung indicators natin, sobrang hina din niya, pababa yung kanyang direction. MACD natin is halos ganun na rin. Pababa na rin yan. Ayan. So malit lang yung drawing natin sa kanya. Okay? So bearish muna si SPDC natin. Ano kayong catalyst ang kailangan nito? So watch out sa support. Pag nag-breakdown tayo is 1 piso. Ayan, piso ang usapan natin. Pag nag-breakdown tayo sa 1.1 level nitong si SPNC natin. Okay? So next, CNPF. So isa sa mga winners sa mga big caps na stocks. Congrats doon sa mga winner natin sa kanya. So nag-breakout siya. All-time high, no? Yung breakout natin sa kanya, oh. Ayun. So all-time high yung all-time high ba? Saglit. Wala akong makita sa kabila. Wala, all-time high. Ayan. Congrats ha. So ito yung isa sa pumasok na blue chips na maganda yung galaw. Si DMC, di ba? Umarangkada din yung kanyang galaw. So breakout na siya and then 52 weeks high, all-time high. So maghanap siya na resistance. Wala tayong resistance dito sa bandang taas. So support na lang dito sa 35.25. Yun nga lang, nag-overbought kaagad si NPF natin. Baka meron pa naman 1-2 days bago siguro mag-profit taking. So okay, bullish yung RSI, bullish din yung ating direksyon ng ating MACD formation. So nag-umpisa na sila, 12.38 million net foreign sell. 4.4% up po itong si CNPF natin. Okay? Next, SCC. So hopefully gayahin niya si DMC kasi nauna, di ba? Ayan, so nauna nag-fill the gap. So hopefully umabot din si SCC. So meron siyang good news. So nag-up siya ngayon 2.24%. And then meron tayong 7.28 million na net foreign buy naman sa kanya. So maganda yung galaw niya, no? So kailangan basagin natin to para ang next na retest natin is pwede dito, no? Ito yung next na retest and then finally dito. Fill the gap ang usapan natin kay SPNEC kung matuloy yung breakout natin ulit diyan sa 32.17 naman na yan. So makakabawi na yung mga dividend holders natin sa kanya. So bullish yung lahat ng indicators. Pero pinaka-bullish sa kanya, siyempre si Madam Maria Cristina Consuji. Kasi bumili na naman siya. Laki oh. Ano ba to? Dami niyang binili 15.35 million. Magkano isang shares niyan? Ang shares natin sa kanya is 32 yung closing natin, di ba? Multiply mo ilang 100 million yung binili ni Madam. Ayan. So congrats. So hopefully meron siyang pitik for the coming few days kasi may catalyst. Last time namimili din si Madam dito yung bago magbigay ng dividends si SCC naman natin. Meron na naman ba? So kabibigay niya lang noong October 20 tapos kailan ba to? April. April yung pinaka niya malapit. Tapos ito is October ulit, tapos April. April siya namibigay. So
So masyado pa aga yata. Ayan. So anyway, close the gap tayo kung maganda yung galawan natin bukas kasi konti lang naman yan eh. 2% yung ginalaw niya and then ito 4% lang yung yung pinaka-gap natin sa kanya. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So very very quick yung mga reviews natin kasi hindi na pag-aralan ko muna yung nasaan yung mga brokers. Meron naman to yung mga buyers and sellers si investor natin based saan ba to? Meron to, may nakita ko dati last time. So, hindi ko lang na-explore ulit yung bago niyang functions. Okay? So, yun lang muna. Bullish pa rin naman yung perception natin sa market. And then, hopefully, umabot tayo sa 6,800 kasi yung pinaka-next na resistance bago magkaroon ng pullback ulit si PSE. Kasi umarangkada pa rin, di ba? Pataas pa rin yung galawan ng kanyang mga price action naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating YouTube channel. Meron tayong community dito. So, join ka lang kung gusto mo. Crypto ko to. Facebook account. So, follow mo na lang. Facebook page. Bodega Peak Money Earners. Ayan. Yung mga gusto ng side hustles, check nyo lang. Yung ating Twitter and Patreon po. Yung mga gusto ng guide sa trading. May group po tayo. So, sali ka lang dito sa Patreon channel natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.